sa DOTR, merong na nga po kaming subsidy na ibibigay sila. Okay. Pero po sa kanila galing, wala naman po. Sa listahan ng DOTR, 225 caddies at 40 P-girls at 70 regular employees po yata nila ito. So yun din po ang nagiging tanong ng aming finance. Lahat po ba ito ay active during that time? Para pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Kasi parang ilan ba ang dineklarang dapat mabigyan ng subsidy noong mga panahong yon na mga 2000? Is it 2021? Yes, sir. Alright. Ilang kayo nung that time? Gusto ko lang maintindihan. Ilan yung mga declared na mga... Kasi parang i-categorize natin. Kasi baka may mga kadi or may mga kung sino man, may mga active at inactive. Say, malaking bagay po yun. Ano? Kasi kung active ka, I think you'll have something more, or inactive, hindi ko alam. So, parang internal muna siguro to. Kung isa sa mga dahilan, maaaring na hindi kayo na bayaran dahil may kategorya. Totoo bang may mga active at saka may mga inactive sa inyo ng mga 2018, 2019, 2020, nag-pandemic, 2021, bayanihan, nagbibigay ng parang subsidiya. Pero kilala nyo kung sino mga active sa inyo ng mga 2018, 19, and 20 bago mag-pandemic? Yes, sir. Yung iba naman po, sir, na kadi, wala po talaga. Wala talaga? Wala po. Kasi po yung iba hindi po pumapasok. Hindi pumapasok. Pero parang hindi naman siguro patas yung mga pumapasok at active na mga kadi talaga nandoon, di ba? Sila yung mabibigyan siguro, kumbaga sa listahan. Okay? Gaano ba karaming listahan? Bakit parang ilan ba talagang dapat yung mga active na mga kadi versus doon sa mga inactive, kung alam nyo? Yung active po namin, nung nakita ko po doon na 186 po. Kaya po... 186? Yung mga kadi. Mga kadi. Active yan, mga active yan, ha? Yan po yung sa active namin. Okay. So, kaya active, ito yung mga panahon na 2018, 19, and 20 bago mag-pandemic, dineklara ng that time na talagang, iba, mga March something. Pero noong April 2021, parang bayanihan, binigyan kayo ng subsidy ata dahil apektado kayo doon sa sinasabing ginagawa, diba, sa veterans or yung kapahagi ng sinasabing bayanihan na tulong sa inyo. Nabigyan ba kayo ng subsidiya or ayuda na dapat ipinagkaloob sa inyo na apektado kayo? Pero I don't know kung sa bayanihan or wala ba kayo natanggap? Wala po. Bakit daw wala kayo natanggap? Ayun nga po yung pangako nila na sa DOTR, merong na nga po kaming subsidy na ibibigay sila. Okay. Pero po sa kanila galing, wala naman po. Wala namang galing. Wala po bang binaibigay sa yung subsidy yung DOTR that time na mga panahon pa ng dating administrasyon na talagang subsidy doon sa mga naapektuhan? Particular sa mga kadi na mga active na mga panahon yon? May naibigay bang DOTR? Wala po. Kasi noong pong dumating ako dito, 2023, kasalukuyan pang naayos ang lahat ng mga kailangan ng mga requirements ni DOTR doon po sa mga kadis. 2021 po sir, 21, 22, wala bang naibigay man lang? Baka may naabot sa dating administrasyon ng veteran golf course that time, kung sino man nasa itas ninyo? Wala kaya? Sa abot po ng nalalaman ko, wala po talaga. Okay, sige. Bakit po kaya sir na napakahirap po na kaya nandito 2026 na nagpuntahan pa po sa amin kaya po kami tumawag sa inyo kung nga ba'y may nakaabot or naging pangako lang na napako, pero previous administration po po to sir Yun nga po sir. Actually, simula nung pong dumating po ako, tuloy-tuloy po ang meeting namin with yung mga representatives ng DOTR at kasama po ang mga kadis para po may plansya ang lahat ng mga requirements ng DOTR. Ano naging problema sir? Bakit hindi po parang nahirapan po kayo pagpaplansya ng mga requirements? Ano po? Marami bang active, inactive or maraming sumisingit? Ilan po ba talaga yung mga kadi po na active sa inyo sa panahon that time? Yun pong sabot ng nalalaman ko doon sa mga napirmahan na mga ROA agreement. Ang una pong ang una pong listahan na naipasa kay DOTR ay 150 kadis po lang. 150 kadis lang. Opo.
Tapos, hindi ko po alam kung anong kwento kung bakit umabot po yan ng 224 na 224. nag-apply. Okay. Opo, na nag-apply po doon sa DOTR. Okay. Yung iba po ay nasa listahan. Yung naman pong iba ay dumiretso sa DOTR. Dumiretso yung iba. Mhm. Oo. Ayan, so, okay. yung pong mga delays ay one dahil po siyempre lumobo po yung bilang Tama. tapos hindi po katulad ng mga empleyado dito, hindi po sila regular na empleyado. Okay. Sir, may tatanong lang po ako. Alam ko naman hindi sila regular na empleyado. They're only paid by the golfers themselves na parang binabayaran po sila sa arawan po nila, sir. Tama? Yes, Parang sir. no play, no pay. Parang ganun. Tip-based. Tip base. In good faith Kung may po. player, mababayaran po sila, yung mga kadi, kasi nag-aantay lang po sila. Parang ganun, sir, di ba? Yes, sir. Ang ano po doon ay rekta po na nagbabayad po ang player. Yes, alam na po namin, sir. Kaya lang, sir, paano doon sa mga rekta na binabayaran ng player? Hindi ba kasama po sila? Sila po yung kading na iaaraw, naiinitan, nabibilad, Opo, nagkakasakit. Okay, so sila po yung 150, sir, na mga empleyado na active. Kasi may mga kading inactive, kaya siguro lumobo. Pati yung mga hindi masyado active, hindi naman siguro fair, sir, sa mga active. Tama? Para sa sa kaalaman ko po, tama po kayo dyan. Pang status po nila ngayon, ASEC Calagwas, ma'am? Okay? So sa ngayon po, ang status po ng payment po ng mga income loss ng CADI at yung pong mga regular na employee ng Veterans Golf Club ay nasa legal department po ng DOTR. Okay. So explica ko lang po na ang Metro Manila Subway po ay tinamaan po yung para pong Yeah. night hold Yes, ng Veterans exactly. Golf Club. So nagkaroon po ng disruption nung May 2021 hanggang May 2022. So ang naging bottleneck po talaga kung bakit nagtagal po itong payment. Kasi nga po, hindi po natin ma-determine. No po, kung magkano po ba talaga ang tinatanggap ng mga kadis. Okay. At nagkaroon din po talaga ng hiccup ito dahil nga po hindi rin po ma-certify ng Veterans Golf Club kung talaga pong sila ay empleyado dahil wala po silang employer and employees relationship. Okay. So doon po tayo nagkaroon ng bottleneck. So nung dumating po kami nung batch po namin nila Secretary Banoy Lopez nung 2025, agad po namin tinignan po itong Okay. problema ng ating mga kadis. At sa pag-uusap po nitong huli, 2 months ago po, ako po mismo yung nakipag-usap po sa ASEC namin for finance. At tinreshold po namin, in-iron out po namin yung mga requirements po na kailangan. Okay. So, sa ngayon po, Wala pa rin. nagbigay na po ng certification ang VGC, in all fairness naman po sa kanila, na nakadetermine po doon na ang mga kadi po ay kumikita po ng 500 a day. So yun po, naisara po natin yung isang issue. So kaya po ngayon, lumalakad na po yung ating papel at Okay. nasa legal na po yan. Alright. Kailangan po kasi para po mabayaran sila ay magkaroon po kami ng tinatawag na legal pass from our legal. So the good thing here po is meron na po talagang pag-uusap at meron na rin pong utos na nanggagaling kay Secretary Banoy na bayaran po kaagad yung ating mga kadis at Okay, yung ma'am, ating mga girls. ganito lang po, ma'am, para hindi pa tayo kakumpisan ng oras. So, in other words, ma'am, binetting process niyo, parang ginawa niyo, finilter niyo po yung number one, dahil kung sino yung mga totoong mga kadi talaga, kasi parang tumas kasi ang number. Ngayon, nabansin ko po, ma'am, sinabi niyo, no employer-employee relationship, which is true, kasi mga kadi po talaga, binabayaran po sila ng mga players. Tama, ma'am? Tama po, sir. Okay, ngayon ma'am, so how do you pay them doon sa sinasabing assistance? Long overdue na po ito eh. This is way back. Parang
Ano ba ito, ma'am? 2021. 2021. This is magti-25 years na po man. No? Siguro, ma'am, ano bang matatanggap nila? Linawin po natin. Ano, one-time assistance lang yan? Or how do you pay them? Kung 500 pesos a day sila, are you looking at it by year? Are you looking at it by months? Ilang months po sila babayaran? Ang nakabudget po sa atin, Sir Ben, is 20.1 million. Available Alright. po ang budget, Sir Ben, ha? Nandyan po sa atin. Naka-obligate po ito Okay. as of 2023. So, meaning po, nandyan ang pondo. Okay. So, ang isang kadi po, ang nakabudget po from DOTR is 5,000 a month for 12 months. So 5,000 a month for 12 months, the 60 is that 60,000. 60,000 man. Tama? Yes po, for the whole year. Pero Sa mga kadi girls 60,000 naman po, for the whole year na po yan, ma'am. 60,000, malaking bagay na po sa 60,000 kanila, for ma'am. the whole year po. That's a whole year. Na-instruct Ma'am, yung kanilang... yes, pero ilan pong kadi ang makakatanggap po niyan, ma'am? Kasi parang sinasabi niyo kung ginawa niyo pong vetting process, 60,000 pesos a year doon sa mga kading mga babibigyan, so regardless o active or inactive po sila. Kasi hindi naman siguro fair, ma'am, doon sa mga very active tsaka doon sa Sir, mga... yun pa nga po. Kaya po nagkakaroon pa po tayo ng bottleneck. Kasi po sa listahan ng DOTR, nandito po, ang entitled is 225 caddies at 40 T-girls at 70 regular employees po yata nila ito. So yun din po ang nagiging tanong ng aming finance. Lahat po ba ito ay active during that time? Kailangan ayusin sa loob. Hindi naman siguro patas na yung mga active tsaka inactive tatanggap. Hindi natin alam kung paano sila babayaran. Hindi ka pareho sa inyo. Kasi kung isa sa inyo very active, yung karamihan sa inyo, malaking bagay po yung 60,000 pesos sa isang taon na matatanggap nyo. Kaya lang tumulong din po kayo na ihiwala yung active sa mga active. Kasi kung hindi, matatagalan po kayo eh. Nakatulong ba kami sa inyo? Yes, sir. Okay na, Yes, sir. usap tayo sa baba. Okay.